Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Daddy, nakakatawa naman po at patuloy ang paglago ng ating negosyo. Mabuti na lamang po at hindi natin ito sinukuan nung araw na papalugin na tayo. Mabuti pa din talagang Diyos sa atin dahil mas binebless pa din tayo niya kahit ilang pagsubok lang dumating sa atin noon. Sabi ng binatang si Miko sa kanyang ama na si Don Ronald. Oo nga anak, mabuti talagang Diyos sa atin dahil binibigyan niya tayo ng pag-asa para magpatuloy sa negosyo natin. Nakikita siguro ng Diyos ang lahat ng kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa at mga empleyado natin. Kaya naman ibinabalik niya lang sa atin ang biyayang nararapat para sa atin. Basta anak, yung palagi kong pinapaalala sa iyo na always humble at huwag magmamataas sa kapwa ha. Para lahat ng mga tao sa paligid mo irespeto ka din. Palagi mong tatandaan na irerespeto ka din ng tao base sa respeto na binibigay mo sa kanila. Lalo sa sitwasyon mo na nag-handle ka ng mga tao dito sa ating kumpanya. Maliwanag ba? Pagpapaalala ni Don Ronald sa anak. Opo papa, mas magiging mabuti pa po ako sa kapwa ko at sa mga hawak kong empleyado sa kumpanya. Hindi ko po kayo bibiguin sa mga pangaral na palagi ninyong pinapaalala sa akin. Tugon naman ni Miko. O siya, sige na. Pumunta ka na sa kumpanya at madami ka pang tatapusin, di ba? Sabi ni Don Ronald. Matapos noon ay agad nang nagbiyaya itong si Miko papuntang kumpanya. Habang nasa kalagitnaan ng traffic ay tila ba may napansin siyang isang magandang dilag na nagtitinda sa gilid ng kalsada. Unang kita pa lamang niya sa dalaga ay nabighani na kaagad ang kanyang puso. Kaya naman ay lumapit siya dito at nagtanong. Miss, magkano po ang candy? Pabili nga po ng 5 piraso. Nakangiti niyang sabi sa dalaga habang pasikretong nakatingin sa maganda nitong mukha. Nakasalamin kasi siya ng mga oras na yon. Hello po, good afternoon po sir. 1 pesos lamang po ang isa. Ito po oh. Sabi ng magandang dalaga bago iniabot ang candy. Maraming salamat miss. Itong bayad ko. Sagot ni Miko bago iniabot ang bayad. Wala pong anuman sir. Thank you din po. Nakangiting sabi ng babae. Dahil sa pagngiti nito ay lalong nabighani si Miko sa ganda nito. Kitang-kita niya kasi ang nagpuputian nitong ngipin at ang dimple sa magkabilang pisngi. Kaya naman dahil doon ay hindi na niya namalayan ang oras. Late na pala siya sa kanyang meeting sa kumpanya. Kaya naman dali-dali na siyang umalis at hindi na natanong pa ang pangalan ng dalaga. Pagdating sa trabaho ay agad siyang sinalubong ng mga nakangiting empleyado. Good afternoon po sir. Mukhang nalit po ata kayo ngayong araw ah. Nakangiting sabi ng mga janitor at janitress nang makasalubong siya. Nako, oo nga eh. Sobra kasing traffic sa daan. Kayo naman, hindi na kayo nasanay sa akin. Hindi naman ako nakakakumpleto ng 1 linggo nang hindi ako nalilate. Natatawa pang sabi ni Miko. Nga pala, kamusta kayo? Kamusta ang trabaho niyo dito? Huwag masyadong magpapakapagod ah. Basta ginagawa niyo lang ang trabaho niyo ng maayos, pwede naman kayo magpahinga. Basta ang gusto ko lang naman ay matapos ang mga task na nakaatang sa bawat isa. Maliwanag ba? Nakangiting sabi pa niya. Opo sir, lahat po ng mga utos niyo po ay ginagawa naman po namin. Sa totoo lang sir, sino ba naman ang hindi susunod sa inyo? Kung mag-utos po kayo sa amin, palaging may pakikisuyo. Kaya nagpapasalamat po kami sir sa pagiging mabait niyo sa aming mga empleyado. Nakangiting sabi ng isang janitor na si Ricky. Naku, ito na namang si Ricky nagdadrama na naman. siya sige na, mauna na ako sa inyo at may meeting pa kami sa office. Baka pati umiyak na si Ricky oh. Pagbibiro pa nito sa mga tagalinis bago tuluyang pumunta sa office.
Ilang minuto din silang nag-meeting ng mga may matataas na posisyon sa kumpanya bago natapos. Pinag-usapan lang naman nila ang mga bagong customer na o-order sa kanila. Matapos noon ay nagmamadali na ding nagpaalam si Sir Miko dahil may gusto siyang balikan. Walang iba kundi ang babae na binilhan niya ng candy kanina. Gusto kasi niya na malaman ang pangalan ng babae na kumuha sa kanyang atensyon. Ilang minuto lang ang kanyang biniyahe at nakadating na siya sa kinaroroonan ng dalaga. Laking tuwa naman niya nang maabutan pa ito na nakatambay doon at patuloy na nagtitinda. Lumapit siya dito at binaba ang salamin ng kotse. "Hi miss, ako ulit ito, yung kaninang bumili sa'yo." Nakangiting sabi niya sa babae. Kayo po pala ulit sir. Bibili po ba kayo ulit?" Tanong ng babae. "Pwede bang bilhin ko ng lahat yan para makauwi ka na sa inyo? Magagabi na din kasi. Delikado pag gagabihin ka pa dito." Offer niya sa dalaga. "Naku, oo naman po sir. Wala pong problema. Ano po, kukunin niyo na po ba lahat ng paninda kong candy?" Tuwang-tuwa na sabi pa ng dalaga. "Sige miss, pabilang na lahat. Kung magkano yan at babayaran ko na yan lahat." Utos pa niya. Ilang sandali lang ang lumipas at nabilang na ang lahat ng candy. "Sir, 342 pesos po lahat. Ito po oh." Abot ng babae sa kanya nang nakangiti. Kumuha ng pera si Miko sa wallet at iniabot ang pera sa dalaga. "Ito, 350 pesos na yan ha. Keep the change na." Nakangiti pa niyang sabi. "Naku sir, imbis na ako magbigay ng discount sa inyo, kayo pa po ang nagbigay." Natatawang sabi ng dalaga. Maya-maya iniba ni Miko ang usapan. "Nga pala miss, maiba tayo. Ano nga ba ang pangalan mo? At bakit pagbebenta ng candy ang trabaho mo?" Tanong pa ni Miko. "Ako po si Kim. Sa totoo lang sir, hindi kasi ako nakatapos ng pag-aaral. Grade 5 lang ang natapos ko dahil sa hirap ng buhay namin. Sinubukan ko naman mag-apply ng trabaho sa kumpanya pero kailangan daw i-high school graduate. Kaya ito po ako ngayon, napunta sa pagtitinda ng candy. Pero okay lang naman po kasi po ay nakakaraos din naman sa araw-araw namin." Sabi ng dalaga. "Ganun ba? Ako naman si Miko. Kinagagala kitang makilala Kim. Ano ka ba? Huwag ka nang malungkot. Marangal naman ang trabaho mo. Basta ang mahalaga ay hindi ka nanlalamang sa kapwa mo. Tuloy mo lang kung anong gusto mo." Nakangiting sabi pa ni Miko. "Nga pala, saan ka ba nauwi? Gusto mo bang sumabay sa akin papauwi sa inyo?" Pagkaalok pa niya. Wag na po sir. Nakakahiya naman po. Sasakay na lang po siguro ako ng tricycle. May sakaya naman po dyan malapit. Maglalakad na lang po ako." Pagtanggi pa ng dalaga. "Naku, huwag ka nang mahiya. Sige na, sumakay ka na. Huwag ka mag-alala at hindi naman ako masamang tao. Wala akong gagawing masama sa'yo." Pagpupumilit pa ni Miko. Dahil nga sa pagpupumilit nito ay hindi na nakatanggi pa ang dalaga. Sumakay ito sa kotse at itinuro ang daan papunta sa bahay nila. Ilang minuto lang ang kanilang binyahe at nakarating na sila sa bahay ni Kim. Kitang-kita niya ang kahirapan ng buhay nito. Nakatira lamang sa sirasirang barong-barong kasama ang kanyang nanay na may edad na rin. "Salamat po sa paggatid Sir Miko. Tara po muna, magkape po tayo." Alok ng dalaga. "Naku, sige ba? Di ko tatanggihan yan. Baka di mo natatanong, coffee lover ako." Natatawang sabi pa ni Miko. Sa totoo lang ay hindi naman talaga mahilig sa kape itong si Miko. Nahihiya lamang talaga siyang tanggihan ng dalaga sa alok nito. At isa pa ay gusto pa niyang makasama ang dalaga ng mahaba-habang oras. Dahil pakiramdam niya ay sobrang saya niya pagkasama ito. Samantala sa kabilang banda naman, matapos ang ilang oras na pagkukwentuhan ay nagpaalam na itong si Miko kay Kim at sa nanay ng dalaga. "Mauna na ako Kim. Salamat sa pakape at masayang kwentuhan. Tita, thank you din po sa pag-welcome sa bahay nyo. Kahit ngayon lang po kami nagkakilala ng anak ninyo, ramdam ko po ang tiwala nyo sa akin.
Salamat po, sabi ni Miko. Sige Sir Miko, mag-iingat po kayo sa biyahe. Salamat din po sa paghatid. Nakangiting sabi naman ng dalaga. Mag-iingat ka iho. Salamat sa paghatid sa anak ko ha. Pag gusto mong ulit dumalaw dito, ay welcome na welcome ka. Pagpasensyahan mo na at kapilang ang naihain namin sa iyo ngayon. Sa susunod ay maghahanda kami ng makakain para naman makakain ka. Nakangiting sabi pa ng nanay ni Kim na si Aling Trinidad. Nako, tita, wag niyo na po akong alalahanin. Okay lang po ako. Basta sa susunod, dadalaw po ulit ako dito. Promise ko po yan. Nakangiting sabi ni Miko bago tuluyan ng sumakay ng kotse at umalis. Samantala sa kabilang banda naman, pagka-uwi ng bahay ay agad siyang sinalubong ng kanyang ama. O anak, gabi na, saan ka ba galing pa? Di ka man lang nag-chat or nag-text. Pinag-alala mo naman ako. Bungad ng kanyang ama. Daddy, may pinuntahan po akong bagong kaibigan, kaya medyo nalit po ako ng uwi. Sabi niya. Aba, bakit ang ganda-ganda ata ng ngiti mo? Sino bang kaibigan yon? Kuryosong tanong ni Don Ronald. Ganto nga daddy, nakilala ko lang siya sa gilid. Kim po ang pangalan niya. Nagtitinda kasi siya ng candy. Yun po ang hanap buhay niya. Pero unang kita ko lang po sa kanya ay nalabat first sight na po ako. Gusto ko talaga siya daddy. Tsaka mukhang mabait naman po siya. Sa katunayan nga po, ay pinakipipan niya ako sa bahay nila bago ako umalis. Mabait din po ang kanyang mga magulang. Kwento ni Miko sa ama. Alam mo anak, ikaw yan eh. Kung anong gusto mo ay nakasuporta lang ako sa'yo. Di naman din issue sa akin kung ano ang trabaho niya at kung ano ang estado niya sa buhay. Kung saan ka masaya, edi susuportahan lang kita. Nakangiti pang sabi ng ama. Ganto na lang anak, para makasiguro ka na mabait yang babae na nakilala mo. Bakit hindi ka kaya magkunwaring pulubi para malaman mo kung anong ugali niya? Mas mabuti na maging maayos ang makakapartner mo sa buhay. Dahil alam mo naman na ikaw lang magmamana ng mga negosyo natin, di ba? Kaya mas magandang mabait at may galang ang makakasama mo sa buhay. Sabi pa ni Don Ronald. Good idea yan daddy. Sige po, bukas na bukas ay susubukan ko siya. Total ay palagi lang naman siyang andun sa pwesto niya. At pag naging maayos ang trato niya sa akin, ay liligawan ko na agad siya. Natutuwang sabi pa ni Miko sa ama. Kinabukasan nga ay ginawa ni Miko ang kanyang plano. Nagbihis pulubi siya at pinaamos ang mukha. Nagsuot din siya ng wig para siguradong hindi siya makikilala ng dalagang gusto niya. Miss, maaari ba akong makaingin ng kahit konting pagkain? O kahit yung candy na lamang na paninda mo? Gutom na talaga ako. Sabi ni Miko habang nasa kaanyuan ng isang pulubi. Tila nagulat naman itong si Kim nang makita ang pulubing nasa kanyang likuran. Paninda ko po kasi ito. Pero sige po, bigyan ko po kayo ng candy para kahit papaano ay maibsan ang inyong gutom. Pasensya na po at wala pa akong masyadong benta. Kaya wala akong maibigay na pagkain po. Pagpapasensya pa ng dalaga. Sa narinig ni Miko ay labis siyang natuwa. Dahil hindi lang basta maganda itong si Kim. May busilak din pala itong puso. Nako, salamat po. Sana ay madaming blessing ang dumating sa iyo. Salamat po ma'am. Sabi ni Miko bago tuluyang umalis. Pag-uwi ng bahay ay ibinalita ni Miko sa kanyang daddy ang nangyari. Natuwa naman ito dahil mukhang mabuting babae nga ang napupusuan ng kanyang anak. Kinabukasan ay agad namang nagtungo si Miko sa bahay ni Kim para umamin sa kanyang tunay na nararamdaman sa dalaga. Kim, alam mo, matagal ko na itong gustong sabihin sa iyo pero nahihiya lamang ako. Pero ngayon na siguro ang tamang panahon para umamin sa iyo. Matagal na kitang gusto at gusto sana kitang ligawan. Kung maaari lang sana. Pag-amin pa ng binata. Agad namang sumugot ang babae sa kanyang tanong. Sa totoo lang Miko, matagal na din kitang gusto.
Unang kita ko pa lang sa'yo ay nabihag mo ng puso ko. Kaso malayong agwat ng ating buhay. Mayaman ka. Tapos ako isang hamak na dukha lamang. Parang hindi yata tayo bagay. Pag-amin ng dalaga. Wala akong pakialam kung anong estado mo sa buhay, Kim. Basta ang sa akin lang, alam kong mahal kita. Kaya tatanungin kita, papayag ka ba na ligawan kita? Seryosong tanong ni Miko. Kung seryoso ka talaga sa akin, Miko, oo, pumapayag na akong ligawan mo. Seryosong sabi naman ng dalaga. Mula noon ay niligawan na nga ni Miko itong si Kim. Araw-araw niya itong hinatid sundo sa bahay nilang barong-barong bilang parte ng kanyang panliligaw. Napansin naman ng dalaga na seryoso itong si Miko sa panliligaw sa kanya. Kaya naman hindi na niya pinatagal at agad na niya itong sinagot. Sobra-sobra naman ang tuwa ni Miko nang makuha ang matamis na oo ng dalaga. Simula noon ay tinuring niya na parang prinsesa ang dalaga. At kalaunan ay may nangyari na nga sa kanila at nabuntis ito. Dahil sa pagkakabuntis ng dalaga ay nagpakasal na ang dalawa. Binahay na ni Miko sa mansyon ng kanyang asawa at isinama na din ito ang nanay ni Kim sa kanilang bahay para doon na manirahan. Umamin na din siya na siya ang pulubi na tinulungan ni Kim noon na humihingi ng candy sa kanya. Nagulat naman ito dahil hindi siya nakilala ng dalaga. Ikaw pala yun? Bakit kailangan mo pang magkunwari na pulubi? Anong dahilan? Kuryosong tanong ng dalaga. Pasensya ka na noon dahil plinano ko talaga yun. Dahil gusto ko mapapangasawa ko'y magiging mabait katulad ko. At hindi ako nagkamali. Tunay nga na mabait kang tao, Kim. Salamat at ikaw ang napangasawa ko. Mahal na mahal kita. Nakangiting sabi ni Miko. Isang halik na lamang naman ang naisagot ni Kim sa kanyang asawa. Patunay na mahal niya ito. Simula noon ay naging masaya silang lahat. Ang dating dalawa lamang na mag-ama sa bahay ay naging 4 na. Ilang buwan pang lumipas ay nadagdagan pa sila ng isa. Nang isilang ni Kim ang kanilang baby boy na pinangalanan nilang Angelito. Tunay nga na walang mahirap o mayaman pagdating sa pag-ibig. Dahil kung mahal mo talaga ang isang tao, ay hindi mo siya titingnan base sa estado niya sa buhay. Palagi nating alalahanin na pag tumibok ang ating puso, ay wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.